Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP. Kung saan ay ayon po sa Ripple CTO ay malamang ay si Ginoong Satoshi Nakamoto, ang original creator ni Bitcoin, ay maaring meron siyang holdings or hawak na malaking amount ng XRP token. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, ang ating pong nakikita rito ay si Ginoong David Schwartz. Yan, Schwartz. Siya po ang Ripple CTO. At yung kanyang mga pahayag rito ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Yan, ayon po sa kanya ay ang Bitcoin pseudonymous creator or ang original creator, yan po ay walang iba kundi si Ginoong Satoshi Nakamoto, ay malamang ay meron na po siyang malaking hawak or holdings na XRP. Ayan. Ayon po sa kanya ay ang team ng Ripple ay nakatuon po sila sa pagbibuild ng payment system dito kay XRP. At ayon po sa kanya ay wala raw itong kaparehong effort in comparison kay Bitcoin. Kaya ibig pong sabihin ay sa madaling salita ay ayon po sa kanya ay mas matindi po itong si XRP bilang isang payment system compared dito kay Bitcoin. At maliban po rito ay pinoint out na rin niya na ang Ripple ay may control po sa XRP, may control kay XRP na siyang nagbibigay po ng advantage nito sa kanyang mga kakompetensya. Ayan. At ito po yung kanyang aktual na sinabi dito. Satoshi, the original Bitcoin creator, probably held an enormous amount of XRP at the time. Ayan, 2017. Yan po yung aktual na pahayag na inilabas ni Ginoong David Schwartz. Ayan, ang original creator daw ng Bitcoin ay malamang ay meron na po siyang hawak na malaking amount ng XRP. Kaya nagkakapagtaka lang po rito ay bakit kaya magkakaroon ng interest ang creator ng Bitcoin dito kay XRP. Kaya syempre pag mag-hold siya ng malaking amount ng crypto ay syempre yung kanyang sariling Bitcoin ang i-hold niya rito at dyan siya magkakaroon ng interest. Pero ayan, malalaman natin dito yung posibleng dahilan ni Ginoong David Schwartz. Yan, breaking. Sabi rito, according to David Schwartz, it is very likely that Satoshi himself held very large amount of XRP. He said unprovoked under this position. Yan, yung mga may spekulasyon po na lumalabas na malamang ay nasasabi ni Ginoong David Schwartz ang mga bagay na ito kasi malamang ay baka siya daw mismo si Ginoong Satoshi Nakamoto. Yan, or siya mismo yung creator ng Bitcoin kung bakit niya nasasabi ang mga bagay na ito. At ayan, mukhang meron pong nagpapatunay dito. Ayan po yung lumalabas na basihan ng mga espekulasyon na ito na maaring si Ginoong David Schwartz nga si Satoshi Nakamoto. Ayan, sa mga nakalipas po na balita ay na-content po natin ito yung tungkol kay Ginoong David Schwartz, pero dito ay yan, muli po nating pag-uusapan ang mga posibleng dahilan kung bakit siya ay maaring si Ginoong Satoshi Nakamoto. Kaya ayan, sabi kasi rito ay ayan nga, yung lumabas yung balita ay yung nakalipas na balita, ayan, maraming mga nagsilabasan na espekulasyon na siya raw ang Bitcoin creator. At ngayon naman, yung naglabas siya ng pahayag na ayan, yung pahayag na ito na ating ayan, yung kanyang linabas dito na pahayag ay muli itong nagdulot, ayan, ng espekulasyon
ng maraming mga tao or ang crypto community na malamang ay baka siya na talaga si Ginoong Satoshi Nakamoto. At yung basihan po rito ay nung inumpisahan po kasi ng Ripple ang pagbi-build or yung pagdi-develop sa XRP Ledger ay dito na rin naglaho si Ginoong Satoshi Nakamoto. Kaya yung sinasabi nila ay malamang ay lumipat po siya kay XRP. At yan po yung nangyari or yung nangyari kay Ginoong David Schwartz. Ayan, galing na rin po siya sa isa na rin po siya sa mga developers ng Bitcoin network at lumipat na rin po siya sa XRP. Kaya malamang ay yan po yung isang basihan ng espekulasyon dito. At ayan, maliban dito ay si Satoshi Nakamoto noong active pa siya. Ayan, noong active pa siya ay nagbibigay po, pinupuri po niya si Ripple. Ayan, sa pagbi-build ng maaasahan na sistema na hindi raw naka-prioritize sa centralization. Ayan, mukhang meron ngang interest si Ginoong Satoshi Nakamoto ay pagdating kay Ripple. At maliban pa rito ay si Ginoong Satoshi Nakamoto ay kanyang ibinahagi yung pre-release version ng Bitcoin Code noong November 16, 2009. At ang nakakapagtapaka po rito ay ang petsa na ito ay ayan, tumutugma po ito sa birthday or kaarawan ni Ginoong David Schwartz. Yan, at ang panghuli rito ay si Ginoong David Schwartz ay yung kanyang inilabas na panibagong pahayag rito na malamang si Ginoong Satoshi Nakamoto ay may hawak ng malaking XRP XRP holdings ay ayan, hindi po ito sapat. Yan, hindi daw po ito sapat na basihan para masabi natin na ang Ripple CTO ay ang original creator ng Bitcoin na si Ginoong Satoshi Nakamoto. Kaya ayan, medyo kulang pa rin yung kulang pa rin yung ebidensya or patunay kung si Ginoong David Schwartz nga ang original creator ng Bitcoin. Malamang ay baka nagkataon lamang yung mga nabanggit dito. Ayan, pero may possibility pa rin. Kaya malamang ay baka totoo nga kung sabihin natin na kung totoo nga na siya si Ginoong Satoshi Nakamoto, ay syempre siya lamang po makakapagsabi niyan na talagang meron siyang malaking hawak na XRP token. Pero ayan, gaya ng sabi po rito ay wala pong sapat na patunay kung siya nga si Ginoong Satoshi Nakamoto. At maliban po rito ay hindi naman po niya inaamin na siya si Ginoong Satoshi Nakamoto. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.